kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 2, 2023, All Souls Day. At kayo po ay nakatutok. Welcome po dito sa DILG sa DZRH Break Time. Minus Lakay Deo Macalma, ako po muna ang iyong makakasama, Elaine Apit. At of course, maliban sa akin, wow! Nakakatuwa dahil maliban po sa akin, ngayong araw makakasama natin sa programa ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Benjamin Abalos Jr. Sec. Magandang hapon at welcome po sa programa. Na-miss ka namin, Sec. Na-miss kita, Elaine. Of course, na-miss ko si kasamang Deo at sa inyo pong lahat. Sa mga nakikinig dito po sa on-air at sa online, magandang hapon Pilipinas. No? Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas malapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi nga po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa aming Facebook page, sa DZRH News, sa aming YouTube channel, DZRH News Television, and of course sa cable channels nationwide at sa inyo pong mga radyo via DZRH 666 kHz. Para naman po sa inyong mga katanungan, no, mga naisidulog sa aming ahensya o mga suggestion, tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippine Official Facebook page. At Sec, dahil matagal-tagal kang sabay ganun, matagal-tagal ka naming hindi nakasama at na-miss. Mamaya marami pong i-discuss si Secretary Abalos, kaya tutok lang po kayo dito sa ating programa at malaman natin ano ba ang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman, lalo na po doon sa mga kakapanalo lang po sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections, and of course doon din po sa mga incumbent, ano po ang dapat ninyong gawin, ano ba ang dapat at kailangan nating gawin para po yung turnover ay maging smooth. Mamaya po yan, abangan nyo po yan. Pero sa ngayon, tumungo muna tayo, Sec, sa mga latest happenings at aksyon sa DILG. Tama, Elaine, sa DILG Balita at Aksyon ating tatalakayin ang mga latest news at happenings sa aming ahensya. Nagbigay ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 3 linggong transition period para sa maayos na turnover ng mga bagong halal at papaalis na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa inalabas na Memorandum Circular 2023-166 ng ahensya, dapat na malipat sa loob ng 3 linggo sa mga bagong namumuno o mamumuno ang mga ari-arian at dokumento ng barangay. Ayon sa DILG, kinakailangang makakuha na rin ng Secretary at Treasurer ang mga papasok na punong barangay upang maproseso ang mga monetary transaction. Pinaalalahanan din ni Secretary Abalos na magsumiti ang mga komandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditure o yun pong tinatawag na SOSE sa COMELEC at huwag nang hintayin ang 30-day deadline. Hinimok din ng kalihim ang mga bagong halal na sangguniang kabataan na sumailalim sa seminar upang malaman ang magiging trabaho bago makapanungkulan. 90% o katambas ng 26,268 na mga persons deprived of liberty, ito po yung mga detainees sa ating mga kulungan, ang nakaboto nitong nakaraang barangay at SK elections. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Director Ruel Rivera, mula sa mahigit na 400 piitan sa bansa,
279 dito ang ginawang polling precincts para sa mga inmate na edad 50 pataas, habang ang mga mas batang inmate ay dinala sa voting precincts ng iba't ibang barangay. Base sa batas, may karapatang bumoto ang persons deprived of liberty na may pending cases pa at hindi nahahatulan sa kanilang kaso. Pinasasalamatan naman ng DILG ang BJMP, ang COMELEC, PNP, ang PAO at iba pang mga ahensyang tumulong upang maisagawa na maayos ang makasaysayang partisipasyon ng mga persons deprived of liberty sa barangay elections. Samantala, nanguna ang Bureau of Fire and Protection o BFP sa 2024 Best Employer sa Pilipinas na isinagawa ng Philippine Daily Inquirer at Statista na isang Hamburg-based market research company. Nakuha ng BFP ang pinakamataas na rating na 9.22% na mula sa listahan ng 300 kumpanya sa bansa. Ang 2024 Philippines Best Employers ay isang malawak at komprehensibong pag-aaral sa kahusayan ng mga employers sa bansa base sa pagsasagawa ng mga survey sa mga empleyado. Bukod sa BFP, nakasama rin sa listahan ang Korte Suprema ng Pilipinas at ilan pang mga pribado at pampublikong kumpanya sa industriya ng food manufacturing, business process outsourcing, at sa educational institutions, gayon din ng mga hospital, services providers at retailers. Kaya napakagaling po talaga nitong ating tinanghal na 2024 Philippines Best Employers. Isipin nyo ha, kakaiba po itong award na binigay po dito sa ating Bureau of Fire. Congratulations, Chief Purakan. At magawin naman tayo dito, no, kasabay ng pagdiriwang na ika-32nd 32 taon na po ang Local Government Code of 1991. No? Nitong nakaraang Oktubre ay pinakunahan ng DILG. No? Kasama po natin dito ang United Nations, ang isang Philippine Mayors Summit. No? Of course, katuwang natin ang United Nations Resident Coordinator's Office at United Nations Development Program Philippines. No? Ang forum ay dinaluhan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga alkalde, government officials, mga kinatawan ng United Nations, international experts, kung saan inilatag ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga local government units para sa pagkamit ng United Nations Department of Economic and Social Affairs 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Tinalakay din sa forum na ito ang mahalagang kontribusyon ng Mandanas-Garcia ruling para sa pagpapaplano at paghahatid ng dagdag na oportunidad para sa mga lokal na pamahalaan para maisagawa ang mga proyektong nakatugon sa SDGs. Inilarawan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mayor's Forum na magandang pagkakataon para sa national government agencies, LGUs at international partners na magsama-sama upang pag-usapan ang mga estratehiya at aksyon sa pagkakasatuparan ng Sustainable Development Goals. Samantala, pumirma naman ang DILG at ABS-CBN ang Memorandum of Agreement bilang bahagi ng mas pagpapaigting sa laban kontra illegal na droga. Kasama sa pumirma ng MOA sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak at Chief Operating Officer Cory Vidanes bilang suporta sa Buhay Ingatan Droga'y Ayawan o BIDA campaign ng pamahalaan. Bago niyan ay katuwang na rin ng ahensya ang Sparkle GMA Center kung saan nga ilan sa mga artista at talents nito ay kabilang sa mga BIDA ambassadors. Maging ang mga sikat na sport association sa bansa gaya ng Philippine Basketball Association o PBA, Philippine Volleyball League of PVL, University Athletic Association of the Philippines o UAAP para sa mas pagpapaigting ng BIDA campaign na layuning hikayatin ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan na umiwas sa paggamit ng illegal na droga. Alam mo, ako'y talagang nagpapasalamat sa lahat nito, ABS-CBN, GMA, itong PBA, itong Valuables League, dahil ito yung mga role models ng kabataan. Yes, no? exactly. At sila'y tatayo talaga ng modelo laban sa droga. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Samantala, ikinagagalak ng DILG ang pag-aaproba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Republic Act No. 1194. Anong ibig sabihin nito?
Ang ibig sabihin nito, may klasifikasyon na po ang lahat ng probinsya, ang municipality, ang city. Bago lang po ito, ito'y kung hindi ako nagkakamali, no, October 26 lamang nalagdaan. Ayon sa ilalim ng bagong batas, mas magkakaroon ng malayang sistema sa pagtukoy ng income classification o yung tinatawag na kita ng isang local government unit, no, upang tumugon sa kasalukuyang economic condition ng bansa at pagsasang-alang-ala sa maging epekto ng Mandanas-Garcia ruling. Dagdag pa rito ang pag-aproba ng automatic income classification ng LGUs ay patunay na pagpapahalaga ng Administrasyong Marcos sa mga lokal na pamahalaan bilang kaagapay sa pagpapaunlad ng bansa. Nako, ilan lamang po yan sa mga balitang hatid ng DILG at mamaya sa ating pagbabalik maliban sa makakausap natin ng Philippine National Police dahil sila po ay todo bantay sa nagdaang Barangay at Sangguniang Kabataan elections at hanggang ngayon po ay nakatutok ang buong puwersa ng PNP. Hindi lang ng PNP kundi lahat ng ahensya ng gobyerno na nagbabantay sa seguridad ngayong pong undas ay mamaya naman makakausap natin ng PNP. But aside from that, si Secretary Abalos po, mayroong mga i-discuss, Sec. Mayroon palang mga bagong batas, lalo na pagdating dun sa mga classification nitong may bago na pala, Sec. Di ba? Hindi alam yan ng karamihan pa. Oo, napaka-importante nito. Alam nyo kung bakit? Dahil dito malalaman kung sino talagang dapat tulungan. Talagang hinimay ng ito. Okay, bibilisan ko lang po ito sa probinsya. 5 po ang classification ngayon. Yung tinatawag na first class province, ang kita niya ay 1.5 billion pataas. Ang second class ay 1.5 billion pababa hanggang 900 million. Ang third class, 700 million hanggang 900 million pababa hanggang 700 million. Pagkatapos, ang fourth class naman na probinsya ay 700 million hanggang 500 million at 500 million pababa naman ang fifth class. Sa mga lungsod, sa mga city, nilagyan din ito ng 5 classification. 1.3 billion pataas, first class po yan. Ang second class is yung below 1.3 hanggang 1 billion, second class ka. Ang third class is below 1 billion hanggang 800 million, third class ka po rito. Ang fourth class, below 800 million hanggang 500 million. At ang fifth class, below 500 million. Sa mga munisipyo, napakarami po nating munisipyo sa buong Pilipinas, no? Sa bagong batas, ang tinatawag na first class municipality, kung ang kita mo ay 200 million pataas, first class ka. Below 200 million hanggang 160 million, ikaw ay second class. Below 160 million hanggang 130 million, ikaw ay third class. Below 130 million hanggang 90 million, ikaw ay fourth class. At below 90 million, ikaw ay fifth class. Bakit importante ito? Dito ngayon magkakaroon strategy kung sinong dapat bigyan ng mga interventions o tulong, no? At marami pang ito'y malaking tulong sa national government at of course sa mga local government. Ayun. Sec, mamaya sa pagbabalik natin, i-discuss pa natin. Meron ka pang ibang i-discuss, Sec, lalo na dun sa mga kakapanalo pa lang. Nabanggit ko kanina. Kasi mukhang meron tayong transition period na medyo nagmamadali tayo sa transition period natin. So mamaya i-discuss po ni Secretary para mas maliwanagan, lalo na po yung mga bagong halal na opisyal ng barangay. Yan po at iba pang mga usapin, issue, balita dito sa DILG sa DZRH Break Time. Makalipas lamang ang ilang paalala. Pilipinas, ang oras 17 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalabanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal na droga. Nagbabalik dito sa DILG sa DZRH Break Time. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si Elaine Apit and of course kasama pa rin natin ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Sec.
Well, yes, unang-una, no, bago tayo tumuloy sa ating interview, sa ating bisita ngayon, ito'y paalala lang. No? Alam mo, Elaine, ang daming nahalal. 42,000 yatang punong barangay. No? Merong luma, merong bago. Wala tayong problema sa luma dahil andyan lang yan. Opo. Ang magiging problema natin yung bago. Kasi tandaan po natin na ang ating eleksyon ay ginawa no October 30. At November 1, usually kinsenas ang sweldo natin. Di ba? Opo. So, ngayon, sabi ng Korte Suprema at sabi ng COMELEC na yung nanalo ay pwede na kagad mag-assume. No? Tandaan po natin, dalawang bagay ang kailangang akto. Number 1, maproklama ka. At pinaka-importante, mag-take oath ka ng office. Once mag-take oath ka ng office, dire-diretso na yun. No? Pero, number 1, pinapaalalahanan ko ulit, huwag po kayong uupo, huwag kayong papayag hanggat walang inventaryo sa mga bago. Bakit, Elaine? Dahil usually, lahat ng gamit na iniwan ng dating nakaupo, dapat i-turn over sa iyo na maayos. Kasi baka sabihin, yung computer na ibigay na sa iyo, hindi naman pala. Yung papeles na ibigay sa iyo, hindi naman pala. So, pinapaalalahanan ko po kayo, meron tayong binuo na barangay inventory, meron tayong binuo na municipal inventory na siya magsusupervise, at andyan po ang ating DILG para umalalay. Kontakin niyo po sila. Pangalawa, kung ikaw ay bagong punong barangay, no, kailangan buuin mo yan, magpatawag ka ng meeting, mag-appoint ka ng sekretaro at ng tresurero. Ngayon, mahabang proseso yan, pati yung ating mga SK, dahil once ano kayo ng tresurero, itong tresurero ngayon, magpa-file pa ng band yan. Band pa. Napakaraming forms ang gagawin yan. No? Napakahaba itong prosesong ito. At bago matapos ito, kaya ginawa naming 3 weeks ang transition dito. Opo. To give them enough time. Kung meron po kayo mga katanungan o gusto nyo magpatulong, binili lang po natin ang ating respective DILG officers diyan po sa lahat ng probinsya, munisipyo hanggang city level. Ayun. Sek, aside from that po, meron din po tayong mga natatanggap na mga katanungan sa ating online, of course, sa ating pong text line. Yung tungkol naman po sa mga PDL na nanalo nitong recent Okay. na halalan. Meron po tayong 3 PDL. Yes, Opo. yes. Well, eto lang kasi sinabi ng Korte Suprema no October 20 no October, kung di ako nagkakamali, ito isang desisyon na yung karapang pantao ay nirerekognisa. At isa karapatan ay ang karapatang bumoto. Sagrado yan kaya dapat hindi natin ibenta ang ating boto. Yes. At dahil dito, meron tayong mga kapatid na nasa piitan. Ngayon, 2 po yan. May tinatawag na final conviction. Kung ikaw ay na-convict na, dadaling ka na doon sa National Penitentiary. Ang pong DILG, ang sa amin po ay habang hinihirang kaso, o ang ay 3 years and below. Yan po ang sakop ng Bureau of Jail and Penology. More than that, doon ka na sa correction sa Department of Justice. Opo. So karamihan po ng sakop namin ay hinihir pa ang tinatawag nating kaso. Ngayon, magtataka kayo, ilan ba ho ang tumakbo? Kung hindi ako nagkakamali, 8. 8 po. Sa 8, 3 nanalo kagawad ng barangay. No? Ang katanungan dito bakit nangyari yun? Dahil nga nirerekognisa natin ang kanilang karapatan para bumoto at maihalal. Ngayon, kung sasabihin ng korte guilty ka later on at ikaw ay hindi na pwede, matatanggal ngayon yan. Kung kasama yun sa sentensya niya. At kung naman siya ay ma-acquit, dire-diretso na ang kanyang panunungkulan. Pangatlong tanong, Elaine, paano ngayon siya magsisilbi? Ayun, yun Sek ang katanungan mismo ng ating mga kababayan. Ngayon, ang sa amin lang is that, alam mo, ayaw pa namin siyang bigyan ng ibang pabor bukod sa pabor na binibigay namin. Pag-aaralan namin maigi ang polisiya ng Bureau of Jail and Management dahil kung hindi ako nagkakamali, ang ating mga nakapit dyan, meron tayong mga klase for college, for ALS program, etc. At meron tayong dati may virtual dalaw. Yung mga Zoom, mga ganun. Siguro, sa mga ganitong panahon na may mga virtual dalaw, pwede na lang gamitin ito at i-adjust nila yung oras para kung meron silang, let's say, meeting sa kanilang barangay council. No? Baka pwedeng i-convert ito
no? So itong polisiyang ito'y pinag-aaralan at Pinag-aaral. pinag-uusapan ngayon. Alright, opo. Okay. So, ayun. Sek, maraming salamat. At mamaya kung may time, magdadagdag din tayo ng mga katanungan mula sa ating mga viewers Yes, and yes, listeners. oo. Sasagutin po yan ni Secretary. But for now, puntahan po muna natin, Sek, manghingi tayo ng update dahil ang Philippine National Police po ay tuloy-tuloy ang pagtutok, lalo na nga po ngayon ay All Souls Day. Hindi pa tapos ang pagbabantay natin. Of course, araw-araw naman talaga nagbabantay ang ating pulisya. Pero ngayon ay mas pinaigting pa dahil ang ating mga kababayan ay yung iba nasa sementeryo, yung iba nagbabakasyon. Kaya naman, Sek, makakausap natin sa ating linya ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Ikaw na, Sek, ang Yes. giving you the honor. Alam mo, ang taong ito ay nakasama ko, no? Manang matagal at napakagaling nito, magaling mag-explika. Siya po isang abogado, Yes. no? Mhm. At siya po ay spokesperson ng Philippine National Police. Walang iba kundi si Police Colonel Jean Fajardo. Magandang hapon sa inyo, spokesperson Colonel Jean Fajardo. Hapon po sa ating kagalang-galang na Secretary of the Interior and Local Government, si Secretary Benjo Abalos, sir, at siyempre po kay Ma'am Elaine, at sa lahat po ng tagapagilig sa inyong programa. Magandang hapon po. Well, unang-una, Jean, no? Baka pwedeng ibalita mo dito sa ating mga nakikinig ngayon ang naging kalagayan ng seguridad sa ating bansa. Nitong nakatatapos lamang barangay at SK election, no? Lalo na sa ating mga kapatid dito sa BARM, no? Masasabi ba nating naging mapayapa ang pagdaraos nitong barangay at SK elections? Yes, sir. Yes, sir. Kung titignan po natin sa kabuuan po, ay makukonsider po natin na generally peaceful naman po yung naganap po na eleksyon nung nakaraang Lunes. Bagamat may mga naitala po tayo ng mga insidente, particularly dyan nga po sa region ng BAC. But overall po ay wala naman po naitala ng mga failure of election. Kaya masasabi po natin na naging successful po yung nakaraang election po, sir. Elaine, please. Colonel Fajardo, ma'am, of course, mayroon po tayo mga lugar na isinailalim po sa hotspot ng Commission on Elections. Mayroon po bang improvement pagdating po sa peace and order doon? And Colonel, kumusta po yung sitwasyon sa may Lanao del Norte? Kasi po nung coverage po natin noong eleksyon, sunod-sunod po yung naitala doon ng mga kaguluhan. Mayroon pong mga nagrambulan, may nagsuntukan, at may barilan din po. Yes, ma'am. Doon po sa mga lugar na napailalim po sa Comelec Control, particularly yung Libon Albay at yung Negros Oriental, ay masaya po tayo na maibalita na wala po tayo na itala na anumang kaguluhan din sa lugar na yon. Maging dito po sa palagi po nating binabantayan na lugar na alam natin historical data ay mainit ang election palagi. Diyan sa Abra ay wala din po talaga na tayong naitala na anumang kaguluhan. Except talaga po dito sa Bangsamoro region po, particular dyan po sa lugar po ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Norte. Nabanggit niyo po, ma'am, yung Lanao po at yung mga kaso po doon ay under investigation pa, bagamat yung ibang mga kaso po, particularly yung mga shooting incident po, ay identified naman po yung mga suspects po doon at inaayos lang po yung mga papeles at nakahanda na po ang PRO back kasampahan po ng kaso yung mga involved po. Well, una-una, no, I really commend our Philippine National Police, ang ating mga guro, ang AFP, ang COMELEC, lalong-lalo na talagang pinagsama ito, Elaine, no? At siguro sa puntong ito, Jean, yung preparasyon na ginawa ninyo, hindi ba meron tayong tinaguro ang red, yellow, and orange, no? Ito yung mga hotspots, no? At isa sa mga nag-formulate ito, ang ating mga kapulisan, no? At nilagay ninyo ang karamihan nito sa mga red spots. Pwede mo bang sabihin kung kaano karami itong mga pulis na ginamit natin dito lamang sa election date? Sa ating election, sir, particularly, ito nga po bago pa po magsimula itong election, ay nagpadala po tayo ng augmentation team na around 800 po sa Bangsamoro Autonomous Region at sabi nga po ng Regional Director ay napakalaki po ng naging tulong po nitong augmentation team natin para malimit yung mga dati na nating na-encounter na problema dyan sa region na yan. Dahil doon sa 361 na barangays po na napunta po sa red category ay more than 73% po dyan or 266 to be exact po ay nandyan po sa Bangsamoro Autonomous Region. Sabi ko nga, bagamat meron na po tayong naitala, this is
mas mababa po ito kumpara po doon sa mga previous election po. Kaya papasalamat din po tayo sa ating kagalang-galang na sekretary dahil siya po mismo ang talagang ilang beses pumunta diyan sa Bangsamoro Autonomous Region para masiguro na magkakaroon po tayo ng mapayapang eleksyon sa mga lugar na po yan. Well, alam mo, Jean, no, ako'y nagpapasalamat talaga sa inyong lahat, lalo na yung sa ating Chief PNP rin at sa mga command group, no, sa lahat sa inyo, on the ground, the people on the ground, dahil isipin nyo na, na-anticipate nila. What is important is you anticipate. Anticipation. Look at Abra, for example. No? Yung Abra, may nagsabi na ganito na nangyayari, ganyan na nangyayari. Anong ginawa ng ating chief, ng ating ES, ng ating mga kasama sa gobyerno? Nagpunta ron. No? At gumawa ng dialogo. At Jean, kamusta ang Abra? Nabanggit mo kaninang tahimik ang Abra, di ba? Tama po sir, a day before po ng eleksyon, nung Sunday po doon, no less than our Chief PNP at the COMELEC Chairman, Yes. Honorable George Garcia ang pumunta po doon para personally po nila ma-assess yung sitwasyon at maaga pa lamang ay nagdesisyon na po sir yung COMELEC na talagang yung mga pulis natin na na-train ang magsilbing Special Electoral Board at malaki po ang naitulong po na ito para ma-ease po yung tension sa lugar na ito at sa election lamang po na ito talaga wala po talaga tayong naitala na anumang kaguluhan diyan. Maliban doon sa mga dinadala po nating mga additional personnel po doon sa lugar. Well, Jean, ganito na lang, ano? Congratulations kay Chairman George, sa kapulisyahan, sa AFP, sa mga guro, sa inyong lahat, no? Talagang napakaganda ng plano at ito naman, kasabay ng pagulita naman, undas na tayo ngayon, ano? Mario ba kaming bigyan ng update patungkol sa naging kabuang kalagayan at kaayusan nitong undas, no? Kamusta bang ang pagbabantay ng PNP, no? Nitong araw na undas? Yes, sir. Simula pa lang po kahapon ng ating pag-iikot kasama po ang ating GPNP ay naging mapayapa naman po pangkalahatan hanggang kanina po mga alas 3 ay nagmo-monitor po tayo. Ay wala naman po sir na naitalaan na anumang major incident except of course doon sa mga nakukumpiska na po natin po ng mga prohibited items na papasok po ng sementeryo. As of 3 p.m. po ay halos 4 million na po yung na-monitor po natin na naglabas-pasok po sa mga sementeryo natin. At nagpapasalamat po tayo doon sa mga nakatuwang po natin para siguraduhin na magiging ligtas at payapa po yung pagpagpusita po ng ating mga kababayan sa mga sementeryo po sir. Colonel Jean Fajardo, ma'am, as of now po, kumusta po ang monitoring ng PNP? Ngayon po ay All Souls Day and of course, yung sa mga bus terminal po natin, meron din po ba tayong mga nakadeploy na tauhan ng PNP? Dahil inaasahan na rin po natin na baka mamayang gabi o bukas magdagsaan na rin po yung mga umuwi ng kanilang mga probinsya pabalik dito sa Metro Manila. Yes, Ma'am Elaine, naglagay din po tayo ng ating mga police assistance desk sa mga pangunahing terminal, airport at mga pantalan po dahil inaasahan nga po natin simula bukas hanggang weekend at hanggang Monday po ay magsisibalita naman po pabalik ng Maynila yung mga kababayan nating sinamantala po yung long weekend. Kaya yung ating mga kababayan ay makakaasa po na nandyan po yung ating kapulisan para siguraduhin po na sila ay magiging ligtas at safe po doon sa kanilang pagbabiyahe. At katuwang po natin dyan, patuloy na katuwang natin dyan, yung mga miyembro po ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, yung Bureau of Fire Protection and even yung mga taga-BGMP po ay nagtulong-tulong po para masiguro po na mabigyan po natin ng magandang security coverage po yung ating mga kababayan. Well, alam kong wala kayong pahinga. Dire-diretso from eleksyon to undas. Taos-puso nagpapasalamat tayo po dito sa ating Philippine National Police, kay Chief Acorda, sa command group, sa lahat na kapulisyahan. Maraming salamat, Colonel Jean Fajardo ng PNP. Maraming salamat po, sir. Good afternoon po. Maraming salamat po, Colonel Gina Fajardo, at mabuhay po ang Philippine National Police. Nako, nakakatuwa Sek, no? Kasi na yung Abra Sek, totoo yun. Kasi marami, di ba, yung mga umurong na sila, lalo na yung ibang poll watcher dun, Sek. Natatakot sila na baka, ayoko na kasi medyo mainit ang politika. Pero wala tayong naitala doon dahil nakabantay din doon yung isa sa ating mga field reporter, Sek. At wala nga tayong naitalang talaga doon. Alam mo ba, Elaine, ang maganda, para alam na ito na nakikinig, ano? In-anticipate na yan ng COMELEC, ng AFP, ng police, na yung ibang lugar baka matakot ang teacher o kaya wala dumating na teacher. Talagang tinuruan ng police ang mga sundalo na silang tatayong
Board of Election Inspectors. Ayun. Diyan nakaabang lahat yan. Kaya nga, ang ganda ng pagkaka-implementa nito ngayong itong election na ito. Opo. At least, hindi man sabi nga, walang perpekto, pero Yeah. nagawa ng paraan yung mga, yung mga ganitong problema Yes, natin. na-anticipate. At opo, saludo tayo sa ating mga masisipag na police, of course, AFP, lahat ng mga, ang DILG, nagtatrabaho talaga. Si Secretary, walang tulog. Ikot ng election to si Sec. Kaya sabi ko si Sec, kung saan napupunta. Pero, Tsaka isang hero, isang bayani rito ang mga guru natin. Ayun, Talagang oo. walang Opo. pagod niya. Talagang maraming salamat mga guro ng ating bansa. Yes. Ayun. At sa pagbabalik naman natin, Sec, alamin din naman natin ang ginagawang hakbang naman ng pamahalaan para naman sa pangangalaga sa ating mga kabataan. Importante po yan. Sa pagbabalik po yan ng DILG sa DZRH Break Time. Pilipinas ang oras, 40 minutes after 4. Sisiguruhin din ang pagbibigay kaalaman at kakayahan sa mga LGUs sa pamamagitan ng mga capacity development interventions upang makabuo ang mga LGU ng mga mekanismo para sa epektibo at mabisang paggamit ng mga karampatang resources sa paghatid ng mga devolved functions at services sa publiko. Kasama rin sa mga interventions na ito ay ang institutionalization ng mga service delivery at performance standards tulad ng Seal of Good Local Governance ng DILG at mga kaakibat na iba't ibang mga incentive mechanisms. Bibigyan pansin din ang pagpapabuti ng mga kakayahan ng LGUs sa larangan ng planning, investment programming, and budgeting linkages and monitoring and evaluation systems. Ito ay para masiguro na naaayon at tugma ang mga prioridad ng bawat level ng pamahalaan, kasama na rin ang pagtugon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Sec, ngayong buwan ng Nobyembre ay ating ipinagdiriwang ang National Children's Month. At bilang pagunita sa pagpapahalaga sa karapatan ng ating mga kabataan, meron tayong makakasama. Well, tama ka dyan, Elaine, no? Kaya naman, para sa ating alamin ang mga aksyon na ginagawa ng ating pamahalaan para sa pangangalaga ng mga kabataang Pinoy, makakapanayam natin na Executive Director ng Council for the Welfare of Children, si Undersecretary Angelo Tapales. Makakasama rin natin ang kasalukuyang grade 12 student at male child representative ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children, 4-A Calabar Zone, at ang male child representative din ng Local Council for the Protection of Children ng Carmona, Cavite. Walang iba kundi si Jean-Claude Magdaog. No? Magandang hapon sa inyo, Yusek Angelo at Jean Magdaog. Magandang hapon po, Sec. Magandang hapon po, Ma'am Elaine. Salamat po sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children. Ayun, good afternoon po. And of course, hello kay Jean-Claude Magdaong. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Elaine. Good afternoon po, Sec Ben-Hur. At Happy National Children's Month po sa lahat ng nanonood po ngayong araw. Wow naman, nakaka-proud ka naman, Jean, talagang future leader. And of course, si Yusek, no? Magandang hapon po. Uunahan ko na, Elaine, no? Yes, Sec. Para lang malaman naman ng mga nakikinig natin, no? Para sa kanilang kaalaman, no? Ano ang ginagawa at sakop ng trabaho ng Council for the Welfare of Children or CWC? Pakipaliwanag lang, Yusek. Sec, ang Council for the Welfare of Children po ay isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development. Nilikha ho kami under Presidential Decree number 603. Ito po ay isang 1974 law na ipinasa po noong panahon ng pamumuno ng ating unang Presidente Marcos. So, na-create po ang Council for the Welfare of Children noong 1975. Kami po ang policy-making arm ng Department of Social Welfare and Development, ukol po sa lahat ng usapin ng pambata. So, basta bata nga po, sabi po namin, tayo po ang bahala. Ayun, napakaganda naman nun, Yusek. Pero ngayon po ay 31st celebration ng National Children's Month. Ano po ang tema ngayong taon? Mamili ng tema po natin ngayong 31st National Children's Month ay yung healthy, nourished, sheltered,
ensuring the right to life for all. Nakafocus po tayo ngayon sa health and nutrition ng ating mga kabataan. Alam po natin, nakakagaling lang po natin sa pandemya, marami po tayong mga nakaligtaan, no? Understandably, I'm sure si Sec makaka-relate po dito bilang punong abala po dun sa child-friendly local governance audit. Ang mga LGUs po natin, ilan po sa kanila, of course, hindi po nakapag-focus sa pagbabakuna ng mga bata dahil po talagang understandably, naging busy po tayo dun sa pagbabakuna para sa COVID-19. Ngayon po, lumalabas na po tayo sa pandemya. Ang naisip po ng Council for the Welfare of Children, kailangan na po natin uling tutukan ang health and nutrition ng ating mga kabataan. So yan po ang ginagawa po natin ngayon. Kaya ganito po ang tema ng ating National Children's Month for 2023. Well, tama ka, no, Yusek, kasi alam mo, dati, Elaine, nakaano tayo sa eskwelahan eh. Yes. Nung pandemic, wala eskwelahan. Kaya naghabol tayo nun sa bakuna. In any case, congratulations, Yusek, dahil dapat din natin tutukan ng nutrisyon. Alam nyo ba na isa sa bawat 3 Pilipinong bata ay undernourished, no? Apektado ang kanilang brain development, no? Kaya once maapektuhan ang utak ng bata ng first 1,000 days, ito'y mahihirapan na makabawi. Yes, opo. Apektado ang pag-aaral ang ano ng bata. Kaya ito pagtulungan natin, ha? Ang Department of Health, ang FOCAL, ang DSWD, at of course nakatulong diyan ang DILG, no? So Yusek, ano naman ang nakalatag na aktibidad at programa ng Council for the Welfare of Children para sa selebrasyon ng 31st National Children's Month? Sec, yung sa National Children's Month po natin, actually sinimulan na po natin yan no October 21, 2023. Nilaunch po natin ulit yung Makabata Helpline 1383 dahil po ngayong 2023 na-procure na po natin yung ating landline. Ano? So last year we launched it last November 2022 pero nagsimula po kami sa mga cellphones lamang, sa Facebook Messenger, sa social media. No? Ngayon po, meron na po tayong landline na 1383. Tayo rin po ay ka-MOU na ng DICT para dun sa inilunsad po nilang DICT eGov Super App. So pag yung DICT eGov Super App po, yan po ay in-install ng ating mga tagapakinig. Meron pong Council for the Welfare of Children icon po doon. If you click that, may click to call. Pag kinlik nyo po yun, mapupunta po kayo sa Makabata Helpline. Meron din pong report icon na ginawa ang DICT na pag kinlik po natin yan ay mapupunta rin po ang inyong reklamo sa aming mga sistema. So nilaunch po natin yan October 21. Si Vice Mayor Menchi po pala ng of course ng Mandaluyong ay umaten po at nagbigay po ng speech bilang po suporta rin dun sa helpline. So Sec, for November naman po, mag-kick off po tayo ng NCM po sa Valenzuela. Kasama po natin si Mayor Wes Gatchalian. Sa November 9 po, meron po tayong Mental Health and Bullying Forum sa Robinson's Galleria na sinusuportahan naman po ng Robinson's Malls. Sa November 14 po, Sec Ma'am Elaine, meron po tayong National Play Advocacy Week na ilulunsad po sa Pampanga. Hinihikayat po nito ang ating mga kabataan, of course pati LGUs at mga eskwela po, no, na mag-conduct ng mga play activities para po sa mga bata, para po mahikayat po silang lumabas ng bahay, maglaro at laruin po yung mga traditional Philippine games po natin. Sa November 20 naman po, meron tayong 6th Conference on Parenting in the Digital Age para naman po pag-usapan ang effects of excessive online and gadget use ng mga bata at i-guide din po yung mga parents po natin kung paano bantayan po yung mga anak nila. And finally po, Sec, sa November 28 po, sa tulong po ng SM Cares or mga SM Malls po, yung culminating activity po ng National Children's Month natin ay gaganapin po sa SM Aura sa Bonifacio Global City sa Samsung Hall. So magkita-kita po tayo dyan kung meron po tayong oras. Naandyan po ang Council for the Welfare of Children po sa November 28. Napakaganda nito, Yusek, tsaka Sec Abalos, yung mga ganitong programa. Kasi minsan hindi na napagtutuunan ng pansin yung mga ganito. Lalo na yung mga magulang, mga busy, hindi na sila aware. Yung mga kabataan na papabayaan yung mga anak nila. Hindi na nila napagtutuunan ng pansin. Totoo yun. Alam mo, I would like to congratulate itong CWC for this very comprehensive program. Buong buo, cyberbullying, nutrition, mga play,
No, ako'y natutuwa at sana matutukan lang natin, no. Magtulungan tayo ng DILG at etong tuwing Kapaskuhan kasi, Elaine, ginagamit ang bata para ipanglimos. Oo, marami yan sa Marami, lansangan. ito na naman. So, may project din ng DILG po dyan, no? Ngayon pa lang, hinahanap na namin para wag nang bumaba dito at magkalat sa lansangan. Oo. At talagang magtulungan po tayo rito, Yusek, ha? Pero bago doon, nakita ko itong, nung nakita ko to si Jean, talagang ako'y natutuwa dahil sabi nga nila, ang pag-asa natin nasa mga kabataan. Yes, And paano, Jean, paano ka napili nito? No? At bigyan mo na kami ng background kung saan ka nag-aaral, ilang taong ka na. No? Welcome to the radio show, Jean. Can we ask you this? Kung anong background mo, Jean? Yan, hello po ulit no, sa Sec Ben Hur at sa lahat po na ating mga manonood. So, ayun po, nagsimula po ako nung grade 6 ako bilang child representative po ng aming Local Council for the Protection of Children dito sa Carmona. At syempre po, dumaan po ako dun sa proseso na dapat po talagang pagdaanan kung paano po ma-select as child representative. So, una po, nagkakaroon po tayo ng mga seminars po para sa mga bata, yung mga leadership training. And then sa bandang dulo po ng mga programa is doon po nagaganap yung selection para sa mga child representatives po kung saan ang nagpipilian po doon ay yung mga kapwa po mga bata na participants doon sa nasabing programa at wala po talagang mga ate at kuya or yung mga adult po is yung mga adult support po namin. Wala po talaga doon sa time nung pagpipili po ng mga child representative. Maliban na lang po doon talaga sa mga hosts po natin or yung mga tagapagpadaloy po ng ating seminar. So, yun po, pinalad po tayo na, na maging child representative po ng Carmona at pinalad din po noong sa buong province ng Cavite. Ganun din po yung proseso kung paano po tayo napili hanggang sa Calabarzon po. And yun nga po, salamat din po sa Diyos na nung nakaraang 2022 po is napili din po as child delegate ng Pilipinas para po sa ASEAN Children's Forum po na ginanap po noong November sa Indonesia. So doon po sa mga pangyayari na yon, doon po ako nag-start or doon po nagsimula yung pagiging child representative ko po sa ating bayan po. Grabe, nakakatuwa, Sek, ano? At age 12 years old ka pa lang, 'di ba, Jean? Tama ba? Ngayon po 17 na po. 17. Nag-start ka ng 12, ngayon 7. Pero grabe siya, Sek, ano? Sobrang bata mo nag-start, ano ba yung naging inspirasyon mo para maging boses ka ng mga kabataang Pilipino? Kasi very inspiring at your age. Siguro po talagang nung na-expose po talaga ako sa mga leadership training, sa mga seminars, yung mga tinuturo po sa amin na bilang bata may magagawa po kami. Doon po parang yun po yung naging eye-opener sa akin na bilang kabataan po talaga may magagawa po kami sa bayan. Especially po sa mga issues and challenges na kinakaharap po ng mga bata. Since kami naman po yung nakakaranas, there is a high possibility at sure po ako na kami rin po talaga yung makakaisip ng mga magandang paraan para masolusyonan po yung mga nasabing problema na kinakaharap po namin yung mga bata. Well, Jean, ito lang, akala mo, ako'y nabigla sa background mo, no? I mean, you've been to Indonesia, you've represented the country, napili ka ng iyong mga peers, iba'y mapili ka ng mga kasama mo, no? Pero ito lang, alam mo, meron kaming bida program, Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan, kung saan ang tingin namin, hindi lang ang droga'y problema ng police na sila lang. It goes together. Kung nanguhuli ang police, each of us has a role, no? Siguro ang role ng youth dito is you shepherd your own youth, no? Gumawa kayo ng programa na tell the youth, ang sarap pag-enjoy ng buhay. May mga plays, may mga sports, may mga activities, but avoid drugs, no? At isa sa pinaka nakikita ng mga nagsusuri dito ay ang barkada. Baka pwede magpatulong sa iyo tungkol sa anti-drug campaign at yan ang gawin ninyong isa sa mga advokasya, Jean, kung maaari naman. Yes po, Sec, no? Siyempre, maganda po talagang program yung mga pag-iwas po sa droga at siyempre din po, no, ang isa rin po sa mga tinitingnan po namin ngayon or sinisimulan po namin campaign is yung sa anti-smoking and vaping po since nakikita po natin, no, sa ating bansa, talagang talamak po yung mga kabataan na nagve-vape since parang naisip po nila, no, yung stigma doon na mas safe daw po yung vape kaysa sa smoking. So, yun po yung campaign na
tinitingnan po namin at sinisimulan po namin ngayon na ipaintindi po sa mga bata na yung mga gateway drugs katulad po ng smoking at vaping is masama po talaga yung apekto. And yun nga po, from the word itself na gateway drugs, pwede rin po siyang maging panimula para makapunta po sila or mapunta po sila dun sa paggamit po talaga ng substance na droga po. So yun po yung tinitingnan natin na maiwas po agad yung mga kabataan sa mga ganong uri ng bisyo po. So makakaasa po kayo, Sec, no, sa mga kasamahan ko rin po dito since meron din po kasi kaming children's organization dito sa Carmona. So ayun po, sisikapin po natin na magkaroon po ng kampanya para po sa anti-drugs and syempre dun po sa mga gateway drugs po na nasabi ko rin po kagaya ng smoking and vaping. And sana sa mga nakikinig po na mga child representatives din ngayon or mga kabataan, sana magsama-sama po tayo na mag-campaign against drugs po kagaya po ng sinasabi ni Sec Ben-Hur dahil napakahalaga po nito para sa ating lahat. Para may align pa rin po tayo sa tama at para po sa ating magandang future. Jean, ito lang masasabi ko, no? One of the greatest factor dito ay ang barkada. Kung mapunta ka sa mabuting barkada, okay, but peer pressure is different, no? Yun na lang, sabihin mo sa mga bata ngayon, tindigan nila kung ano tama. Huwag silang papadala sa masamang barkada. Naku, napakabilis ang oras natin. Oo, Sec, pero ihabol lang natin dahil balikan lang natin si Yusek si Yusek Angelo sa ating linya. Kasi mayroon palang helpline na inilunsad ang CWC, yung Makabata Helpline. Paano po makapag-report ang ating mga kababayan dito, Yusek? And of course, baka po mayroon po kayong mga mensahe pa or message sa ating mga viewers and listeners. Opo, Ma'am Elaine, maraming salamat po. No? Yung Makabata Helpline, katulad po nung sinabi ko kanina, first of all, hindi po rival ng mga existing helplines and hotlines ng Makabata Helpline. Kami po ay magko-complement at magsusupplement sa mga serbisyong hinahatid na po ng existing helplines at hotlines. Pwede nyo po kami makontak sa aming landline na 1383. Meron din po kaming cellphone numbers. May smart kami na 0919-354-1383 at Globe na 0915-802-2375. Pwede rin po kayong pumunta sa Makabata Helpline Facebook. May Facebook Messenger din po tayo. Pwede nyo po kaming kontakin doon. Ang pwede po i-report sa Makabata Helpline, anything under the sun, basta po usaping pambata, problemang pambata. Ano? Pwedeng kumontak po sa atin ng mga bata, mga magulang, persons having legal custody of children, at pati po mga concerned citizens. So wag ho kayong mag-atubili. Lahat po ng tawag sa Makabata Helpline ay siniseryoso ho namin. Vinevet ho natin yan kung totoo or mga pranks lang po. No? At talaga pong pag ni-refer po namin yan sa aming mga partners po, yan po ay minomonitor namin. Alright. Yusek, maraming salamat po for being here sa DILG sa DZRH Break Time. And of course, si Jean-Claude Magdaong, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. No? Yung advocacy nyo ay talagang nakakabilib at andito kami para magkatulungan tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sec. Maraming salamat, Ma'am Elaine. Maraming salamat, Jean-Claude. Thank you And po. thank you din po sa inyong lahat. Happy National Children's Month po. Ayun, Happy National Children's Month. Nakasama natin ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, si Undersecretary Angelo Tapales, and of course si Jean-Claude Magdaong, ang Male Child Representative ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children, at siya din ang Local Council for the Protection of Children sa Carmona, Cavite. Sec, ang bilis ng oras, pero baka po kayo ay may mga paalala, mensahe sa ating mga viewers at listeners. Well, eto lang, no, sa mga nanalo sa barangay, you will have one of the shortest term. Dahil December, ang pagkakaalam ko ay 2 years lang ito, Elaine. Opo, no? mabilis lang. So, ang sa akin lang, kay mahabang term, kung maikli, kakatapos ng eleksyon, yung kamay ninyo, akapin ninyo lahat. Yung mga hindi nagwagi, importante magkaisa barangay ngayon. Tapos na ang eleksyon, now is the time to be united. Ayun, Sec, maraming salamat ano. Elaine. And of course, sana po makasama pa namin kayo dito sa susunod kasi baka Sec, busy ka na naman. Babawi ako sa inyo. Babawi si Secretary, ayan. So, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, maraming salamat po. Baka nagtataka kayo, Thursday ngayon pero may DILG sa DZRH Break Time. Kasi po nag-giveaway sa atin ng DILG dahil kahapon na Sec ay special coverage tayo sa Undas
Pilipinas kahapon. Totoo yun. Totoo yun. Thank you so much po sa inyong pagtutok sa ating programa. Hanggang sa susunod na, hanggang sa Miyerkules po, magkarinigan tayo dito alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Of course, nandyan po sila kay Mayor Deo Macalma and si Secretary Abalos. Maraming salamat po. Of course, isa namang kompletong programa ito. Marami na talakay, importante ang ating advokasya. Ito po si Secretary Benner Abalos kasama sa Elaine and of course, ang aking kaibigan na si Lakay, namimiss ko na rin po siya. Magandang hapon po at maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat Pilipinas. Susunod na po ang programang Balansyado. Ako po si Elaine Apit, Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 5.